Hallelujah. Magandang umaga po sa araw ng linggong ito, mga kapatid ko, brother and sister o mga kapwa ko na patuloy na sumusubaybay sa aking channel dito po sa paghahayag po natin ng salita ng Diyos, sapagkat ito po ang siyang tunay na gawain na nais po ng ating Diyos. Kung mababasa po natin sa Mateo na bago pumanik ang ating Panginoong Kristo sa kalangitan, iniwan niyang o hinabilin niya sa kanyang mga disipulo na ipangalat niyo nga ang ebanghelyo sa buong kinapal o sa buong sanlibutan, sapagkat ito po yung purpose o unang pangunahin. Kaya po sinugo, kaya po bumaba ang anak ng Diyos dito sa lupa. Ang malaman, ang salita, ang nais ng amang Diyos na nasa langit. Hallelujah. Kaya sa ganitong pamamaraan sa pagla-live dito sa Facebook, na minsan napapanood nyo po, patuloy po tayong naglilingkod sa Diyos. Ito naman pong ating pinapahayag, ito ay nanggagaling sa santong banal na Espiritu. Hindi po ito galing sa aking karunungan. Opo. Hallelujah. Kanya, akin po kayong iniimbitahan. Yung mga patuloy po na sumusubaybay sa aking paghahayag na ganito, nais nyo po na magkaroon ng tunay na banal na Espiritu o pakaunawa sa banal na kasulatan. Willing po ako na magpunta po sa bahay nyo. Meron po akong number dyan. O sa isang church na parang walang pagbabago. Hindi naman po ito yung kailangan marami kang convert. Hindi po. Ang number one po na makikita nyo po sa isang tao na naghahanap ng katotohanan ay ang pagbabago niya sa kanyang buhay. Yun po. Kung siya po ay nagbabago, umiiwas na po siya sa kasalanan at sa sanlibutan. Pero kung ikaw ay sambang linggo ka lang, pupunta ka dyan dahil nahihiya ka, ayaw mo mapagsabihan, ano na ba nangyayari kay brother, kay sister, hindi na yata umaatin ng Sunday worship o kung meron kayong mga ibang activities na ginagawa sa loob ng isang linggo, hindi na kayo nakikita, nahihiya kayo laging present para masabi lang na kayo active. Hindi po ganyan ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Although makiisa tayo sa gawain. Sabi nga sa bagong tipan, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon na katulad ng ginagawa ng mga Kristiyano. Yung sila'y nagtitipon-tipon na tungkol sa kabanalan. Hallelujah. Ito po'y gawain ng isang Kristiyano. Kaya mga kapatid ko, kaya ako'y patuloy na tuwing araw ng linggo, ako'y patuloy na nagsisharing o nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hallelujah. So, ngayon po, ang share ko sa inyo ngayong linggong ito ay narito po sa unang Juan, na ito po ay pinagtatalunan ng maraming mga relihiyon. Opo. Pero hindi naman po dapat ito ipagtalunan o pagtalunan natin. Sapat lang na tayo ay maglingkod sa Diyos. Sapat lang na ang mga sinasabi rito ay ating maipahayag. Pagkatapos nun, nagawa na natin ang ating tungkulin. Sapagkat yan ang sinasabi, ipahayag ninyo. Hindi yung makipagtalo kayo. Hallelujah. Hindi po ganun ang isang buhay ng Kristiyano, ang isang pag-uugali o attitude ng Kristiyano. Alam nyo ba, pag nagtatalo-talo kayo, ay pumapasok sa inyong puso ang isang masamang paghahangad. Kasi pag nakikipagtalo ka, ang pakikipagtalo ay parang isang lumalabang ka sa isang paligsahan na kinakailangan ikaw ang manalo, na ikaw ang matawag na magaling. Di po ba, ganun yan pakikipagtalo, na ikaw ang nakakaalam ng Biblia, na ikaw ang nasa katotohanan. So,
lumalabas yung mga pag-uugaling hindi maganda diyan, ang mga masasamang salita, mga bastos na inilalabas ng bibig. Yan ipinapangatuwiran niya ng maraming tao na nagtatalo. Hindi po ganyan ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod po sa Diyos, sapat na po na maihag natin ang salita ng Diyos. At tayo ay namumuhay sa kabutihan, lumalayo tayo sa kasalanan. Kung ikaw ay sosobra dyan, wala ka po sa Diyos. Sarili mo lang. Sarili mo lang ang iyong nais na makita ng mga tao. So ngayon po, babasahin ko po. Nandito po tayo sa unang Juan. Kapitulo 1, talatang 7 hanggang dito po sa 11 o sa 11. Magsisimula tayo sa talatang 7. Sapagkat, ang sabi po rito sa kay Apostol Juan, sa unang sulat niya sa Apostol Juan, nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, mga taong hindi nagpapahayag ni si Jesucristo ay naging tao. Napakaliwanag po Ang gayong mga tao ay mandaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Ang hindi na nanatili sa turo ni Kristo, kundi ang nagdaragdag dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinapanahanan ng Ama at ng Anak. Sino man dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag niyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag niyong batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay magiging kaisa niya sa masamang gawain. So nilinaw rito ni Apostol Juan. Alam niyo po ba to si Apostol Juan? I-share ko lang yung background nito, ang kanyang pagkatao. Ito po yung nandito sa Revelation. Siya po yung pinagkatiwalaan naman ng ating Diyos na makita niya ang mangyayari sa hinaharap at ang nangyari sa nakaraan. Dinala po siya sa espiritu ng mga anghel at ipinakita sa kanya ang mangyayari. Ganun po ito si Apostol Juan. So ang sabi rito, ang nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesus ay naging tao. So ito nga po ay pinagtatalo-talunan. Merong ayaw tumanggap na naging tao. Meron namang tao lamang si Jesus, period. Tao lamang. Hindi po. Ang ating pong Panginoong Jesus o ang anak ng Diyos naging tao po. Sa anong kadahilanan? Sabi nga sa Hebreo, kaya siya naging tao, nagkaroon siya ng laman, nagkaroon siya ng dugo, upang matubos niya ang tao sa kasalanan, upang ang kamatayan ay mapagtagumpayan niya. Napakalinaw po. Kaya hindi niyo po dapat pagtalu-talunan to. Subalit kaya ko lang ito pinahayag o isineshare dito sa pamamagitan ng aking pagla-live upang malaman niyo ang katotohanan, sapagkat sinasabi dun sa huling talata, ang sino mang hindi dala ang aral na ito ay huwag niyong papasukin, huwag niyong i-entertain dahil kayo ay nakikiisa sa kanyang pandaraya. Hallelujah! Ito po ay binibigay babala ni Apostol Juan, sapagkat marami po nito ngayon na hindi po tumatanggap na ang ating Panginoong Hesus na anak ng Diyos ay hindi naging tao, na pinapalagay niya na siya ay marunong, sinasabi niya, marami siyang mga binabanggit na mga talata. Opo, marami mga binabanggit na mga talata, ganon-ganon. Paano magiging tao ang anak ng Diyos? Nung una pa lang, kasama na, hindi natin tinatanggihan iyan na ang Panginoong Jesucristo ay nung una pa lang kasama na siya ng amang Diyos na nasa langit. Subalit, tanggapin din natin na ang Panginoong Jesucristo kaya naparito sa lupa upang ipahayag ang kalooban ng kanyang Ama ay naging tao muna siya. Paano mo may papahayag ang salita ng Diyos kung ikaw ay espiritu na hindi ka nakikita? Ganun lang po kadali yung isipin. Opo. Paano mo may papahayag ikaw naging anghel? Ang anghel po, hindi po na natitignan niya kasi pag nakita mo ang anghel, sobrang kaliwanagan yan. Hallelujah.
Kanya nga po, sabi nga sa Hebreo, at siya'y nagkaroon ng laman at dugo upang ang kasalanan ay mapagtagumpayan niya at ang kamatayan. Kinakailangan dumaan siya sa ganong proseso upang matupad ang gawain niya rito sa lupa. Naging tao po ang ating Panginoong Kristo, nakihalubilo po siya. Kanya nga po nakapamili siya ng mga taong kanyang makakatulong sa pagpapahayag ng salita ng kanyang amang Diyos. At ito naman yung mga kilala natin tong kanyang mga hinirang na ito. Hallelujah. Marami po mga naglalaban-laban dito. Meron namang nagtao lamang ang ating Panginoon Kristo. Ay mali po yun. Hindi po siya tao lamang. Siya po ay anak ng Diyos. Siya po ay anak ng Diyos. Ang sabi nga doon sa Pilipos, kung hindi ako nagkakamali, bagamat may anyong Diyos, ito'y hinubad niya upang siya'y magpakababa. Hallelujah. Doon sa bagong tipan. Anong ibig sabihin na bagamat may anyong Diyos? Kasi siya po ay, kaya siya tinawag na may anyong Diyos, kasi nga po siya ay anak ng Diyos. May anyo siya ng Diyos. So, di po ba, pagpahalimbawa na lang natin sa, sa isang nilalang ng Diyos, yung mga halimbawa po ng isang tupa. May anyong tupa, yung kanyang iniluwal. Bakit? Kasi hindi mo tatawagin niya may anyong tupa kung ang iniluwal niyang tupa ay kambing. Hindi po sasabihin niyo. Kanya nga sinabing may anyo. Ang ibig sabihin, kaparehas, may anyo. Ang ibig sabihin na may anyo. Same. Kaparehas, may anyo. Yan po ang sinasabi diyan. Hallelujah. Kaya po maunawaan natin na maliwanag. Ang sabi nga po dun sa binanggit ko, bagamat may anyong Diyos, hindi niya ito tinanggap, bagkos hinubad niya ito. At pakababa. Kasi nga po, mahirap bang unawain na kaya siya naparito na ang kanyang gawain ay hindi siya po pwedeng espiritu, hindi siya po pwedeng kaluluwa. Paano niya mararamdaman yung mga gagawin niya rito, yung maipapako siya sa krus? Paano niya mapipilyan kung siya'y kaluluwa? May papako mo ba ang kaluluwa? Makikita mo ba ang kaluluwa? Makasasama mo ba ang kaluluwa sa pagtuturo? Hallelujah. Ganyan lang po yung kadali intindihin ang salita ng Diyos. Marami kasi dyan mga nagtuturo kung ano-ano mga sinasabi, kung ano-ano mga referensya ang ginagamit, pinahahaba, dinadagdagan ng kung ano-anong katalinuhan nila. Kaya dami-dami ng mga libro na naandyan, nakaharap nila, bubuklat na ibang libro ng ganun, babasahin, kung ano-ano. Ang sabi nga sa Biblia, iwasan nyo na ang mga bagay na mga walang kabuluhan na pag-aaral. Hallelujah. Excuse me. Kaya tayo po ay naliligaw sapagkat ipinakikita natin sa mga taong nakikinig sa atin na tayo napakarunong. Yan po ang isang dahilan yan. Na ang dami-dami natin dyan mga binubuklat ng mga referensya. Wala na tayong referensya. Itong Biblia na ating pinapag-aralan, ito na yon. Kaya maniwala sila sa hindi. Puro kabutihan ang sinasabi rito sa Biblia. Wala na tayong pakialam doon sapagkat hindi sila ang ating pinaglilingkuran. Uulitin ko sa iyo, tayo naglilingkod sa Diyos. Tayo sumusunod sa Diyos. At hindi rin dapat natin ipagsanggalan ng Diyos. Sapat na mabanggit natin ang pinasasabi rito sa Biblia. Ang iba kasi, kaya nakikipagdebate, inilalaban daw nila yung kanilang nalalaman. Tatandaan nyo, wala kayong nalalaman. Ako, kaya lang ako nagkakaroon ng kaalaman dahil sa Santong Banal na Espiritu na pinagkakaloob sa akin. Pero wala akong karunungan. Baka merong karunungan ng sanlibutan. Yan. May napakagaling ko dyan sa karunungan ng sanlibutan. Pero sa karunungan ng Diyos, wala po tayo, huwag po natin ipagmalaki na alam natin. Hindi po natin alam ang kahiwagahan ng Diyos.
o ang kalooban ng Diyos. Wala po niya nakakaalam. Maliban kung tayo po ay hingi sa Kanya ng kahabagan at mauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Maraming mga preacher ngayon na hindi alam ang kanilang sinasabi. Opo. Hindi po alam nila. Makapag-salita lamang sa stage, sa maraming tao. Uulitin ko, may isang tao nga dyan na kilala sa lipunan na ang kanyang isinishare kaligayahan dahil siguro nakabasa ng salita ng Diyos. Kapag nabasa nyo talaga, liligaya kayo rito. Dahil magkakaroon kayo ng pag-asa sa sinasabi ng salita ng ating amang Diyos. Dumaan na raw sa kamay niya ang bilyon-bilyon. Hindi raw ito ang kaligayahan. Sa madalit salita, sa aking shortcutin, sa ngayon, ano ka ba, brother? Ngayon nga, meron kang ini-endorse na sugal. Tapos nagtuturo ka nagsisharing ka. Hindi po ito ginagawang palamuti sa buhay ng tao. Ito po ay ina-apply natin upang tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Ang sabi nga sa Biblia, sa Mateo, kung nais nyo sumunod sa akin, iwanan nyo ang lahat ng bagay sa inyong buhay. Yan po ang tunay na pagsunod. Hindi yung nakarinig lamang tayo, gusto nating sumikat, gusto nating masabing tayo mabuting tao, magtuturo na tayo. Tandaan nyo, huwag nyo pakikinggan ang mga taong iyan, sapagkat wala kayo makukuhang espiritual, mapapahamak lamang kayo. Sinasabi ko po sa inyo, kung ito nga rito, sinasabi ni Apostol Juan, yung mga taong mandaraya sa kapanahunan ngayon, huwag natin i-accept, huwag natin i-entertain na ang kanilang mga sinasabi na hindi naging tao ang ating Panginoong Kristo. Madadamay po tayo. Yun lang po kaysa yung nagpapaliwanag ka pa dyan alam naman ng sanlibutan na ang iyong buhay ay hindi mo binabago. Marami pong mga preacher na ganyan. Ngayon, merong preacher na tinutugis. Nakapanood po ako ng interview ng abogado nito, ni Noli De Castro. Tama si Noli De Castro. Ang sabi ni Noli De Castro, kung wala kang kasalanan, bakit ka magtatago? Di ba? Tama po yun. Harapin mo. Idepensa mo ang iyong sarili na wala kang kasalanan. Maging ang Diyos na nasa taas ay gagawa sa iyo ng pamamaraan upang ang sinasabi mong wala kang kasalanan ay kanya kang sasamahan kung talagang tunay ka na lingkod ng Diyos. Hallelujah. Pangako po yan ng Diyos. Ni kailanman hindi niya ipapahamak ang mga naglilingkod sa Kanya. Tandaan nyo. Kaya kung lingkod ka ng Diyos, brother, harapin mo. Ako, puntahan ako rito, hulihin ako, hindi ako natatakot, sasama ako. Tatanungin ko, anong kaso ikakaso mo sa akin? Ako'y nagsasalita lamang dito ng kalooban ng Diyos. Hindi ako magtatago, sasama ako sa inyo, pangangatuwiran ko ang tama, sapagkat sabi sa Biblia, huwag kayong matakot, sapagkat tutulungan kayo ng Santong Banal na Espiritu, siyang magbibigay sa inyo ng pangangatuwiran. Sana alam po natin ito ng mga naglilingkod. Yan po ay binanggit sa 4 na aklat ni Juan, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Kung sakasakali kayo ibibilanggo nang dahil sa paglilingkod sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, sumama kayo. Huwag kayong matakot sapagkat ang Santong Banal na Espiritu ay nariyan sa inyo at siyang magbibigay ng pangangatuwiran sa inyo. Hallelujah. Malaman po sana natin yan ng mga Kristiyano. Maraming ganyan. Ito hindi ako may isang preacher din, doon na nabinawian ng buhay sa ibang bansa. Nag-escape din po siya rito. Dahil sa kinakaharap niyang kaso. Hallelujah. Ito ba yung mga tunay na naglilingkod sa Diyos? Matuwa kayo, mga kapatid ko, na sumusubaybay sa akin sa ganitong paghahayag. Tama lang ang sinasabi sa Biblia, sa Mateo 24, na darating mga bulaang propeta.
Darating ang mga bulaang mga ngaral. Ang nakapangihinayang po rito, mga kapatid ko, sa pananampalataya, ay yung mga taong naniwala sa mga taong ito. Pero, brother and sister, ako po ay nakikiusap sa inyo. At ako po ay mananalangin sa Diyos. Nabuksan ang inyong puso, hanapin niyo ang katotohanan. Hanggat kayo nabubuhay, ang pag-asa ay makakantam natin. Hanggat tayo nabubuhay, ang biyaya ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos, ay lagi na andyan. Inaantay lamang na hanapin natin ang katotohanan. Mga kapatid, mga kapatid, ang patotoo ko sa buhay ko, kung hindi po ako nasumpungan ng biyaya ng Diyos, baka maaring patay na po ako ngayon. Opo. Dahil ako isang taong mahirap lang, naging laman po ako ng kalye. Nakulong po ako. Hindi alam ng magulang ko, nakulong ako. Ilang taon akong nalulong sa drugs. Opo. Ilang taon akong nalulong sa drugs. Nasama ako sa kung ano-anong mga illegal. Pero may layunin sa akin ng Diyos. Hindi niya ako pinabayaan hanggang sa ngayon. Bagamat nung una, palaylo-laylo ako. Binata pa po nang ako'y maging Kristiyano. Since, kung di ako nagkakamali, na mag-start po ako maging Kristiyano, ay siguro 1985 o 86. Hallelujah. Kaya, ako'y nagpapasalamat lagi sa Diyos. Sabi ko nga sa Panginoon, sayang Panginoon, kung nalalaman ko lang ang inyong pag-ibig sa akin, sana buong buhay ko ay pinaglingkod ko sa iyo. Hindi yung ngayong ito, kumbaga, ako'y nasa dapit hapon na, papalubog na. Hallelujah. Kanya nga andalayan ko lagi sa Diyos, Panginoon, kung ako'y babalik muli sa kasalanan, buti pa, Panginoon, kunin mo ang aking buhay. Hallelujah. Masasayang ang mga bagay na pinagkaloob mo sa akin. Mga bagay na mga pangaral mo sa akin, na eto ko ngayon, Panginoon, nag-aantay sa iyo pagparito, sa pangalawa mong pagparito. Mga kapatid ko, manalangin tayo sa Diyos. Alamin natin kung ang ating paglilingkod sa Kanya, ito ba'y tama. Hindi po kung nakabasa kayo sa Biblia. Bagamat diyan magsisimula ang pagkilala natin sa Diyos, ang malaman natin, mabasa natin sa Biblia, subalit hindi yan ang pamamaraan upang meron pong tunay na pamamaraan. Kung gusto natin maglingkod sa Diyos, kung gusto nating mapaloob sa ating Panginoong Kristo, sapagkat yan naman ang nais niya, ang lahat niya ay makakilala sa Kanya at maging alagad niya. Unang-una sa lahat po, meron po itong gampanin. Kinakailangan po magpabautismo tayo. Kasi ang ating Panginoong Kristo, pinakita niya sapagkat yan ang katuwiran ng Amang Diyos na mangyayari sa atin. Kaya nga na naparito si Juan Bautista, nagbautismo siya na nagbautismo sapagkat yan ang unang ipinatutupad ni Juan Bautista. Hindi po siya ang magpapahayag ng ebanghelyo, hindi po. Ano ang sigaw niya sa ilang? Tuwirin nyo, linisin nyo ang daraanan ng tagapagligtas ng mundong ito. Hallelujah. Yun po yung naging papel niya nang siya'y dumating dito sa lupa. So pagka kayo nabautismo na, magsisisi kayo, kasama kalakip niyang pagbabautismo, ang pagsisisi ng inyong kasalanan. Yan paghuhugas, sabi nga ng Panginoon sa Juan,
Hindi kayo makasusumpong ng karya ng langit pag hindi kayo nabautismuhan. Sapagkat ang ipinanganak sa laman ay laman nga, subalit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Sapagkat kayo ay mabibigyan ng Espiritu Santo, mababautismuhan din kayo ng Espiritu Santo. Hallelujah! Sa pagsunod nyo na pagbabautismo sa tubig. Yan ipangako po ng ating Panginoong Kristo. Ang mga sumusunod sa Kanya ay makatatanggap din ng Espiritu Santo. Kaya ang tatak po ng isang tunay na Kristiyano, meron po siyang Holy Spirit. At tandaan niyo po. At ang Holy Spirit na ito na mapapaloob sa tao, ito po yung nagkukontrol sa buhay niya upang lumayo po sa kasalanan. Hindi po yung nakabasa lamang kayo dyan. Nagturo-turo na rin kayo dyan, nagpatotoo na kayo. Maraming lamang kayong idinadamay. Isa lamang kayo sa nalilista rito sa Biblia ng mga bulaang guro. Alamin nyo muna kung ano ang procedure, kung ano ang proseso bago kayo makapagturo. Hindi ko po kayo pinagsasabi na huwag kayong magturo. Maraming mga nagtuturo dyan, mga sinungaling, sila rin mga apostol. Pwede ka naman magturo kahit di mo sabing apostol. Ikaw ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos na ikaw ay magtuturo. Hinipo ka ng Espiritu Santo para ikaw ay magturo. Alam mo ba, mayroong kwalifikasyon ay tinuturo si Apostol Pablo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Kinakailangan sa mga nais na magturo at ni Apostol Santiago, ingatan natin ang ating dila. Unang-una sa lahat, ingatan natin ang ating dila. Kinakailangan magkaroon lamang tayo ng isang asawa at matagal ng Kristiyano. Matagal na po. Hindi yung ngayon ka lang nakapakinig, magpipreach ka na diyan. Meron nga ako napanood sa Facebook, nagpipreach pati si Curry, yung basketball ng NBA, sinama. Ginawang halimbawa. Naku po, brother, kung sino ka man, hindi ka tunay na Kristiyano para sabihin ko sa iyo. Hindi ka tunay na Kristiyano. Ako na magsasabi sa iyo. Kung talagang meron kang sa pagtawag, manalangin ka muna sa Diyos. Alamin mo, kung talagang ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Meron ba naman pati yung magaling mag 3 points, si Curry, sinama mo diyan sa Dito po sa Biblia, bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Kapag kayo po ay nag-sharing ng words of God, nakita nyo ang Panginoon, ang mga ine-example niya. Meron ba siyang in-example ng mga kung ano-ano? Wala po. Kamisang, ang ine-example niya walang iba kundi ang amang Diyos. Opo. Yun po ang ini-example niya. Hindi po yung kung sino-sino mga tao na kilala sa lipunan na ni-example niya. Maraming mga preacher ngayon ganyan. Ako, ini-example ko sarili ko. Bakit? Kasi binago ako ng Diyos Binago ako ng Diyos. Kaya pwede ko itong i-example. Pwede kong ipagrangalan ang pagbabago sa akin ng Diyos na binigay niyang kabutihan para sa akin. Hindi yung si Stephen Curry ba pangalan nun sa basketball, ini-endorse niya yung sapatos na isinusuot na. Brother, ilang taong ka na ba sa pagiging Christian mo? Ayan ba sinabi sa iyo ng Diyos na yung NBA player na yan, gawin mong example? Hallelujah. Ewan ko po. Hallelujah. Maraming salamat po. So, nagbalik aral lang po tayo dito sa ating isinare sa inyo. Sino po raw ang hindi tumatanggap na naging tao ang ating Panginoong Kristo? Ito po raw ay isang bulaang propeta, mandaraya na naparito. Mga taong ito, sabi ng Apostol Juan, huwag natin tanggapin o entertain o i-accept ang kanilang sinasabi sapagkat maging tayo ay matutulad sa kanila. Hallelujah. Sana po nakatulong po ito sa inyo na isang message po. Ang Diyos ay Diyos na siya dati, naging tao po siya. At hindi lang po siya tao. At tatandaan niyo po yan, hindi lang po siya tao na tuldukan natin, tao lamang, hindi po. Siya po
ay anak ng Diyos na naparito. At nang dahil sa layunin niya na ipahayag ang kalooban, siya po ay naging tao. Hallelujah. Maraming salamat po mga kapatid ko sa araw ng linggong ito. Ipapaalala ko po muli sa inyo, ako po ay nagbibigay ng house to house Bible study. At sa church, nagbibigay din po tayo ng konting pagsisharing upang maging kalakasan natin. Ito po ay wala pong bayad to, huwag po kayo mag-alala. Tubig lang po, lagi ko sinasabi sa inyo, pagkalooban nyo lang po ako ng tubig. Hallelujah. At patuloy po tayong lumapit sa Diyos kung may mga suliranin tayo. Walang ibang makatutulong sa atin kundi ang Panginoong Kristo lamang. Yan ay pangako niya naman. Kapag lumapit tayo sa Kanya, alam niyo po ba kung bakit ang mga tao hindi natutugunan ng mga panalangin? Iba-iba po mga may proper po. May right proper o may tamang pananalangin sa Diyos. Opo. Huwag po yung puro tayo hingi. Marami diyan mga ipinopost pa sa Facebook, puro hingi. Hindi po ganoon ang proper po ng pananalangin. At tandaan ko po sa inyo, bibigyan ko kayo ng isang tunay na panalangin. Unang-una, mababa tayo sa ating pinapanalakinan. Mababa po tayo. Magpakababa po tayo sapagkat ang tinatawagan po natin ay Diyos. At hingi natin ang kanyang kahabagan. Hindi po yung, Panginoon, ingatan mo po. Ginagawa natin katulong ang Diyos eh. Opo, ginagawa nating babysitter ang Diyos. Hindi po ganon. Alam na ng Diyos ang pag-iingat sa atin. Ang isipin natin. Sabihin natin kung ano yung mga kasalanan natin. Magpakumbaba tayo sa Kanya at mahabag siya sa atin. Hindi yung, Panginoon, bigyan mo pa mo na pangangailangan namin sa araw na ito. Panginoon, ingatan mo po. Alam na ng Diyos yan. Kung yung mga ibon nga, sinasabi niya, hindi naman mga nagpapagod yan, hindi mga nagtatrabaho. Nabubuhay yan. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyo at kapayapaan din po. Kung wala kayong kapayapaan sa tahanan nyo, humingi po tayo sa ating Panginoong Kristo. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid ko. Mga kapwa ko, iiwan ko po sa inyo ang kahabagan ng Diyos at ang kapayapaan. Mabuhay po tayo bilang isang Kristiyano.